Niyakap agad siya nito sa bewang. Hindi niya naman ito mahawakan dahil marumi ang mga kamay niya. Mommy? Parang nagtatakang tanong ni Sanaya. Bumaling agad sa babae si Ivan na hindi bumibitiw ng yakap sa kanya. Yes, she's my mommy ganda. Proud na sabi nito kay Sanaya. Alanganing ngumiti na lang din siya sa babae na mukhang mas lalong naguluhan. Is she Ivan's mother? Si Sid ang tinanong nito. Nagkatinginan sila ng lalaki. Seryosong-seryoso ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Namuntik pang magpangatog ng mga tuhod niya. No, actually, Ivan just loves calling her mommy. Tanging sagot ni Sid sa mahinang boses para huwag marinig ni Ivan. Bakit hindi ka po pumunta sa party, mami ganda? I was so sad kasi wala akong makausap. Tita Chantal was ignoring me. She kept drinking, so I couldn't stay with her most of the time. Tumingala pa si Ivan sa kanya nang sabihin iyon. Napatitig siya sa mukha ng bata. Tinanggal niya ang gloves na suot para mahawakan na ito ng tuluyan. Nananabik siyang masyado rito. Nagulat pa ito nang yumuko siya para yakapin ito ng mahigpit. Ewan kung bakit parang gusto niyang umiyak. Nakaharap siya kay Sid habang yakap-yakap si Ivan. Nang mapatingin siya sa lalaki, hindi niya mabasa ang kakaibang ekspresyon ng mukha nito. Napahigit siya ng hininga at saka bumitaw kay Ivan. Baka bigla ay hindi na niya mapigilan ng mapaiyak. I feel that you missed me so much. Nakangiting sabi nito sa kanya. Natawa siya ng mahina. Yep, I missed you so much. Wala kasing makulit dito sa bahay. Ginulo pa niya ang buhok nito. Ivan, can I get a hug too? Biglang sumabat si Sanaya. Napalingon si Ivan sa babae. Saka bumalik ang tingin sa kanya na para bang humihingi ng permiso. Yeah, go on. Tatapusin ko rin tong trabaho ko. Hinalikan siya sa pisngi ni Ivan bago ito lumapit kay Sanaya. I bought some toys for you. They are inside my car. Narinig niyang sabi ni Sanaya. Really? Oh, thank you, Miss Sanaya. Tuwang-tuwang sigaw ni Ivan. Miss Sanaya? That's very formal. Why not call me tita or mommy? Medyo nahihiya pang babae sa huling salitang binanggit nito. There should only be one mommy, Miss Sanaya. I already have mommy ganda. I will just call you Tita Sanaya. Kahit siya ay nagulat sa sinabi ng bata. Oh, wala na siyang narinig pa mula sa babae. Let's go to your car na, Tita Sanaya. Hila-hila na ni Ivan ang babae sa isang kamay. Saka lang siya tumayo nang maramdamang wala ng mga tao. She's just a friend and a client. Muntik pa siyang mapasigaw sa gulat nang marinig ang boses ni Sid. Ang akala niya ay umalis din ito kasabay ng dalawa. Napakunot-noo siyang lumingon sa lalaki. Maybe you should give that assurance to Chantal. Takang-taka kasi siya kung bakit napaka-defensive nito sa kanya. Gayong wala naman talaga siyang dapat pakialam doon. Huminga ito ng malalim habang lumalapit pa sa kanya. Nanatili sa mga bulsa nito ang dalawang kamay. Chantal and I are done. I already told you that a million times. Okay, wala siyang ibang maisip na sabihin. Tumalikod siya uli para buhatin ang isang malaking pot. Nagulat pa siya nang biglang hawakan ni Sid ang kamay niya na may sugat. Tiningnan nito ng maigi ang kamay niya. Hindi pa masyadong magaling yan. Bakit nagbubuhat ka na ng kung ano-ano? I will let somebody help you. No, patapos na rin naman ako. Mabilis na binawi niya ang kamay na hawak nito. Sandaling katahimikan uli bago ito nagsalita. I didn't know that Sanaya would come over. I mentioned you to her. She came here just to see you in person. Amused na napatawa siya nang hindi niya sinasadya. Always the insensitive one, of course. Hindi ako ang dahilan ng pagpunta niya rito. Kanino ba siya interesado? Diba sa'yo? Bago pa niya matutup ang bibigay ko mawala na yun. Ito naman ang amused na napatingin sa kanya. Paano mo nasabing interesado siya sa akin? Muntik na niya itong ikutan ng mga mata. Ang manhid pa rin ito kahit kailan. Have you not watched any of her videos? Kulang na lang ay haharanahin ka niya. You were her favorite topic. Matagal na napatitig ito sa mukha niya. No, I haven't checked her profile. It looks like you're one of her fans.
Nanunod siya ba ang boses nito dahil sa bibig niya mismo nang galing na ini-stalk niya ang profile ni Sanaya? Namula bigla ang mukha niya. She's famous. Laging dumadaan sa newsfeed ko ang mga videos niya. Alam niyang masyadong defensive ang sagot niya. Yun lang ang isinagot ni Sid. Pumunta siya sa kabilang side ng garden para mapalayo konti rito. To set the record straight, she's just a client and a friend. Nagkibit balikat lang siya. Tell that to Chantal. Nagsumaya naman ang buhay nun. Lumapit itong muli sa kanya na ikinainis na niya. Hindi ba ito marunong maglagay ng distansya sa pagitan nila? I don't need to explain anything to Chantal. You don't have to explain anything to me either. Bigla na lang humulagpas ang tinitimpi niyang inis. Naiinis siya dahil sa inaakto nito na para bang gusto siyang paasahin sa kung ano. Nagulat ito sa naging outburst niya. I don't want you to assume anything about us. Sid, it's none of my business. We just have this client-thingy relationship. I don't really care kung ano mang meron sa inyo. Pagod na sabi niya natatalikod na sana uli rito. Pinigilan naman siya nito nang hawakan ng isang braso niya. That thingy relationship? Anong tawag? Client-thingy relationship? Anong tawag mo doon sa nangyari sa kubo? Halos magdikit ang mukha nila nang itanong nito iyon. Napatingin siya sa may sliding door nang marinig ang boses ng mama ni Sid sa loob. Pilit niyang binabawi ang braso rito pero ayaw iyong bitiwan ng lalaki. We were just horny at that time. Kaya pwede ba? Huwag mo nang dibdibin yon. Itinutulak na niya ito sa takot na baka biglang lumabas ang mama ng lalaki at makita pa sila sa ganong posisyon. Horny ha? It was just pure lust. Is that what you're saying? Naiinis na tanong nito. Ano bang ikinagalit nito? Dapat nga ay matahimik ito. Lalo pat hindi naman ginawang big deal ang nangyari sa kanila. Of course big deal para sa kanya, pero hindi niya yun ipinaramdam dito. Inis na nakipagtinginan na rin siya rito. Yes, kaya pwede ba? Huwag ka masyadong nagkikling dun sa nangyari sa atin. Daig mo pang isang babaeng. Bago pa niya makumpletong pangungusap ay hinapit siya nitong sa bewang. Hindi na siya nakaiwas nang mariin siya nitong hinalikan, na para bang pinaparusahan sa inis nito. Tinutulak ang dalawang kamay niya sa dibdib ng lalaki. Nagpapanik na siya dahil anytime ay pwedeng may makakita sa kanila. Sinusuntok na niya ito sa dibdib. Hinawakan lang ni Sid ang dalawang kamay niya at walang pakialam kung may makakita man sa kanilang naghahalikan sa hardin. Sakalang nito binitiwan ng mga labi niya ng parang mapupugto na ang hininga nila. Matagal na nagtitigan sila. Alam niyang hindi niya maikakaila ang alab sa mga mata niya. You sounded like it was a normal thing to do, since we were both horny. Is that an invitation to an open relationship between us? Anong pinagsasabi nito? Open relationship? Yun ba ang ibang term sa puvo? Relationship mong mukha mo. Mabilis na umalis siya sa harap nito, kahit parang matutumba siya sa panlalambot ng mga tuhod niya. Andy, I'm glad you're here. Mabuti na lang at hindi sila naabutan sa ganong eksena nang dumating ang mga magulang ni Sid. Nakita niyang umatras na rin konti ang lalaki. Nakabuka ang mga braso ng ina ni Sid nang papalapit sa kanya. Sinalubong niya ng yakap ang nakaredy na nitong mga braso. Kasunod ng babae ang ama ng lalaki na parang nananantya pa. Ngayon lang kasi sila nagkitang muli. Mula noong engagement party ni Sid at Chantal, kung saan niya nalaman na fake ang kasal nila ng lalaki. Nang bumaling siya sa papa nito nang nakangiti, ay sakalang siya niyakap din ng ama nito. Nakita na namin ang sala. I love it so much na parang gusto ko na lang magpa-renovate ng bahay. Nakatawang sabi ng mama ng lalaki. Kiming ngumiti siya sa mga ito. Thank you po. Nanatiling tahimik si Sid sa isang sulok. Dama pa rin niyang nakasunod nitong tingin. Maya-maya ay bumalik si Sanaya na tawa ng tawa habang sinusubukang kargahin uli si Ivan. Nang muntik na itong matumbay, mabilis na umalalay si Sid dito. Wala sa loob na napairap siya sa lalaki. Lalo na nang parang naagaw na uli ni Sanaya ang atensyon nito. Boys will always be boys. Inis na sabi niya sa sarili. Ang kapal ng mukha nitong iparamdam sa kanya na may something special sa kanila. Dahil lang doon sa isang araw na pagnanasa. Gusto niyang isumpa ito. Kahit kailan ay walang magandang idudulot ang damdamin niya kay Sid. Maybe she needs someone who can help her forget about her feelings for Sid. Rebound?
Ganon? Shit. Ayaw niya namang manggamit at magpaasa ng ibang tao para lang makamove on sa lalaki. But if worst comes to worst, ano namang masama kung bubuksan niya ang puso sa iba? Kanina pa niya hindi maalis-alis ang tingin sa bunganga ni Archer na parang ayaw tumigil sa pagsasalita. Gusto niyang matawa dahil kung gaano ito katahimik dati kapag kaharap siya, ay siya namang kabaligtaran ngayon. What? Is there something on my face? Na-conscious bigla na tanong nito. Napansin kasi ng lalaki na parang tuwang-tuwa lang siya habang nakikinig dito. Hindi na niya napigilan ng matawa dahil sa reaksyon ng mukha nito. Nasa isang fast food chain sila. Nasa Tarlac na kasi ito at gusto niya ring makita ang lalaki. Nakikurious siya sa mukha nito ngayon. Nag-iisa lang kasi ang picture nito sa profile nito. Kahit siya ay muntik nang mapanganga sa itsura ng lalaki nang masilayan niya itong muli. Gwapo naman ito dati pa, noong kabataan nito. Pero mas lumakas ang appeal nito nang magkamasal ang katawan. What? Don't tell me na pinagsisisihan mo na ngayon kung bakit mo ako binasted dati. Pabirong sabi nito. Mas lalo siyang napahagalpak ng tawa. Sira. Pero siguro kung ganyan ka kadaldal dati, baka nga sinagot na kita. Sinakyan niya na rin ang biro ng dating manliligaw. Oh? So yun palang sekreto para mabihag ang puso ng isang Andy de Maano? Haha, hindi naman madaldal si Sid ah. Mahina ang pagkakasabi nito sa huling pangungusap. Biglang nawala ang ngiti niya. Sumeryoso naman ito kahit nakangiti pa rin na napatitig sa kanya. Wala siyang ikwento rito tungkol sa pagkakagusto niya kay Sid dati. I always knew before I courted you that Sid was my greatest rival. Napalunok siya saka ibinaba na ang tingin sa pagkain niya. Obvious na obvious pala talaga siya nung mga panahong yon. Parang ngayon niya gustong tablan ng hiya sa kung gaano siya kahibang kay Sid dati na nakikita rin pala ng iba. Mas lalo na siguro si Sid. Hindi naman siguro ito ganon kamanhid. Hindi na nga ako nagtaka nung bastedin mo ko dahil may gusto ka ng iba. Ngumiti na ito ng maluwag sa kanya. Ilang segundong katahimikan. Yung pinsan mo lang naman kasi ang nakikita ko lagi na pwedeng gawing crush. Depensa niya na nananatili ang mga mata sa pagkain. Tumawa ito ng mahina. I've heard you're working for him now. Binili niya pala ang bahay at lupa sa tabi niyo. Alam mo bang panay ang pilit ko sa mga magulang ko dati na bilhin namin ang bahay malapit sa inyo? Para lang mapalapit ako sa'yo. Natawa ito sa sarili habang inaalala iyon. Sakalang napaangat ang tingin niya sa lalaki at napatawa na rin. Ganun ka pala kapatay na patay sa akin ha? Biro niya. Lalong lumakas ang tawa nito. Kaya nga, kung sinagot mo ba naman ako noon, di hindi sana tayo parehong single ngayon. Natawa siya lalo sa sinabi nito. Hoy, muntik na kitang sagutin kaya kung hindi lang sinabi ni Angel na crush ka niya. Si Angel? Biglang nawala ang ngiti nito. Parang kakaibang ekspresyon nito nang sambitin ng pangalan ng kaibigan. Oo, yung kaibigan kong emo girl din. Naalala mo? Ngumiti ito ng alanganin saka napakamot ng bahagya sa ulo. Yeah, actually, naging kami. At tubiling amin nito. Namilog ang mga matang napatitig siya sa mukha ng lalaki. No way. Hindi makapaniwalang tanong niya. Wala kasing binanggit si Angel sa kanya tungkol kay Archer. Nagtanong lang yata ito one time kung bakit niya binastad ang lalaki. Tapos wala na siyang narinig na uli rito tungkol kay Archer. Yep, maikling tugon nito na umiiwas na rin ang tingin sa kanya. Biglang parang naging awkward ang kilos ng lalaki. Pinaliit niya ang mga mata habang nakatitig pa rin dito. Gusto niyang tansyahin ito. Alam mo bang bumalik na siya ng Pilipinas? Kunyari ay casual na balita niya. Hindi ito nag-angat ng tingin, nanatili sa pagkain ng mga mata nito. Yeah, that's why I'm here. Hindi niya inaasahan ang kusang pag-amin nito. May naaamoy siyang kakaiba. Malalagot talaga si Angel sa kanya kapag nagkita silang muli. Never talaga nitong nabanggit na naging sila pala ni Archer. Kaya pala takang-taka siya dati kung bakit hindi nagaanong makapalang nilalagay nito sa muka. Hanggang sa tuluyan ng inalis nito ang mga yon. Ang totoo ay mas nauna pa itong tumiwalag sa emo look kesa sa kanya. Si Archer palang dahilan nun. So, nagkita na kayo uli? May halong panunokso na ang tanong niya. Nag-angat na ng tingin sa kanya si Archer saka ngumiti ng bahagya.
Nagkita kami sa party ng isang common friend sa Manila. Noon ko nalaman na umuwi na nga siya ng bansa. We, um, we never had a formal breakup. Bigla na lang siyang umalis nang hindi na nagpakita sa akin. Umalis siya, thinking that I was still madly in love with you. Pagak na tumawa pa ito. Hala, nadamay pa ako sa paghihiwalay niyo ha? Hindi ko nga alam na naging kayo. It was really a misunderstanding. She was checking my books that time. Nawala sa isip ko yung isang book ko na may mga nakaipit na love letters para sa'yo. Nakasanayan ko kasi na magsulat ng love letters in advance. Alam mo naman na nobelang mga pinapadala ko sa'yo. Tumawa itong muli. Natawa rin siya nang maalalang mga love letters nito na minsan ay nakakatulugan na niyang basahin sa sobrang haba. So, before mo ako binasted, I wrote you love letters para sa isang linggo. Nandun ang mga dates nun. Hindi ko na natanggal sa isang book ko yon. Kaya nung buklatin niya yung libro, nahulog ang lahat ng letters na yon. Binasa niya. Akala niya ay talagang nagpapadala pa rin ako ng mga love letters sa'yo. Napaisip siya. May isang araw nga na namumugto ang mga mata ni Angel. Nang tanungin niya naman kung napaano ito ay basta yumakap lang ito sa kanya. She never gave me a chance to explain. Dahil iniiwasan niya na ako hanggang sa pinadala na nga siya ng parents niya sa States after ng school year. Saka ko lang nalaman yun nung naglakas loob na akong puntahan siya sa bahay nila. Kahit napaka-strict ng parents niya. Nakwento ba sa'yo ni Sid nung siya ang pumunta sa presinto para kunin ako dahil wala ng mga parents ko noon? Naglasing ako ng gabing yon kahit minor pa ako nung time na yon. Nagwala yata ako sa isang bar kaya dinala ako sa presinto. Tawang-tawa uli ito. Nabanggit nga ni Sid. Ang akala pa nga niya ay nagwala ka dahil binasted ko. Alam niya palang nanliligaw ka sa akin noon. Natatawa ring sabi niya. Nagpaalam kasi ako sa kanya na aakyat ng ligaw sa'yo before ako nanligaw talaga. I didn't know why I had the urge to ask him first. Pakiramdam ko kasi may something sa inyo. Pero nung nakita ko silang dalawa ni Chantal, saka ko naisip na baka wala naman talagang namamagitan sa inyo. Maybe close lang talaga kayo. Nawala ang ngiti niya sa sinabi nito. Talaga? Nagpaalam ka sa kanya? Tumango ito. Anong sabi niya? Curious na tanong niya. Mataman siyang pinagmamasdan ni Archer na parang siya naman ang pinag-aaralan nito. Akala ko hindi siya papayag nung una. Pero after ng halos isang oras na interview ay pumayag din. Daig ko pang ini-interview ng isang NBI. Isipin mo, pinsan ko pa nga yan siya ha. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa nalaman. Biglang sumeryosong muli si Archer at sinulyapan siya saglit. So, kamusta kayo? Siya naman ang umiwas ng tingin. Napakunot noo pa siya nang sumagot. Okay naman. Nagustuhan niya naman yata ang trabaho ko sa bahay niya. Alam niyang hindi iyon ang gustong kamustahin ng lalaki. Matagal bago ito nagsalitang muli. Never ba talagang naging kayo? Muntik pa siyang mabulunan sa tanong na yon. Agad na kinuha niya ang inumin sa mesa at halos ubusin ng kalahati ng baso bago iyon bitawan. Bakit naman magkakaroon ng kami? Alam mo naman siguro na sila na dati pa ni Chantal and I'm sure you've heard about his engagement to Chantal. Pagsisinungaling niya. Pakiramdam niya naman ay masyadong defensive ang sagot niya. Napakunot noo ito habang parang may pilit na inaalala. Nagkausap kami before. He told me something about a surprise proposal sa graduation day niya. I'm sure hindi ko nakaringgan ng sinabi niyang pangalan. Hindi si Chantal ang sinabi niya. Napalunok siya ng laway. Ayaw niyang tagalan pa ang usapan nilang yun. Ayaw na niyang maungkat pa ang tungkol sa kanila ni Sid. Ay nako, nakaringgan mo lang yun. So, back to Angel tayo. Anong napag-usapan niyo nung nagkita kayo uli? Nasasabik na tanong niya. Medyo lumungkot ang mukha nito. As usual, iniwasan niya pa rin ako. And she mentioned about a super jealous boyfriend, kaya hindi niya ako kinakausap ng maayos. Siya naman ang napakunot noo. Super jealous boyfriend? Nag-usap lang sila ni Angel nung isang gabi sa phone. Panay ang ngawa nito na bored na raw ito sa pagiging single. Do you know this boyfriend of hers? Dugtong tanong ni Archer. Hindi niya tuloy alam kung sasabihin dito ang totoo o hahayaan na lang ang dalawa sa drama nila sa buhay. Bago pa niya tanungin ng lalaki kung may nararamdaman pa ito kay Angel,
ay naunahan na siya nitong magsalita. "Can you help me?" "Help you? Saan?" Nagtatakang tanong niya. "Get Angel's attention. I just want to confirm if may feelings pa rin siya sa akin. Once malaman ko yan, then saka ako malalaman yung next move ko." "Do you still have feelings for her?" Seryosong tanong niya. Napabuga ito ng hangin bago sumagot. "She was the reason kung bakit ako lumipad papuntang States. Akala ko maliit lang ang bansa at kaya ko siyang hanapin doon. Pinilit ko sila mama na doon ko ipagpapatuloy ang pag-aaral ko. You just don't know the feeling of an 18-year-old guy in great despair nang malamang hindi pala ganun kadali ang paghahanap. It took me more than a year to finally give up, na hindi na talaga magkukrus ang landas namin. I tried searching for her online, pero wala." Lumamlam ang mga mata niyang napatitig dito. "How can I help?" "I want to see her reaction kapag nakita niya tayo." "What? Hoy Archer, baka ikaw pang maging dahilan ng away namin ni Angel." "Hindi ko naman sinasabing magkunwari tayong magjowa. Ang sabi ko lang, tingnan ang reaksyon niya." Hindi nga kami nagkikita lagi, no?" "Okay, wait." Nagulat na lang siya nang may pinakausapan nitong isang staff. Ibinigay nitong phone sa lalaki saka biglang tumayo at tumabi ng upo sa kanya. Hindi na siya nakakilos nang idinikit nitong pisngi sa kanya pagkasenyas nito sa staff ng fast food chain na yon. Nagpakuha pala ito ng pictures nila. Ngiting-ngiti ito pagkatapos kunin ang phone sa lalaki at nagpasalamat. "Friends naman kayo ni Angel, no? Upload ko tong pictures natin tapos tag kita." Sabi nitong busy na nga sa phone nito nang makabalik sa upuan. Ipinagkibit-balikat niya na lang iyon. Hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi ni Archer na hindi binibitiwan ng phone. "Just send her a friend request." Suhestyon niya. "Ayaw ko, baka i-block tuloy ako." Ano bang name ng boyfriend niyang super jealous ko, no? Aba malay niya sa inimbento ng boyfriend ni Angel. "Secret," tanging sagot niya. Tiningnan ni Archer ang phone nito. Bigla itong natawa. "My bad. Sa iba yata tumalabang strategy ko." Nangingiti ito habang nagtatype. Napakunot noon na lang siya dahil hindi niya naman nagets ang sinabi nito. "She just sent me a message. He saw the pictures." Nanunod siya ang tinging ibinigay ni Archer sa kanya. Saka parang may binabasa sa phone. Natigilan siya. "What did he say?" Pinakasual niya ang boses. "Secret." Ginaya nitong sinabi niya kanina. Nanunod siya pa ang klase ng ngiti nito nang ibalik ang phone sa bulsa. Itinuon uli nitong atensyon sa kinakain na parang wala lang. Gusto niyang kulitin ito kung ano ang sinabi ni Sid dito. Napatingin siya sa phone nang may matanggap na notification. Nag-friend request si Sid sa kanya. Napatanga lang siya sa screen ng phone niya. Hindi niya alam kung i-confirm iyon or ano. Napatingin naman si Archer sa kanya na parang natulala na lang siya sa phone. Talaga bang hindi naging kayo ni Sid? May panunukso na ang pagkakatanong nito noon. Saka lang siya parang nahimasmasan. Pinatay niya ang phone nang hindi pa tinatanggap ang request ni Sid. Inirapan niya si Archer nang ayaw siyang tantanan ng nanunuksong tingin nito. Iniba na niya ang topic. Inulan niya ito ng maraming tanong tungkol sa nangyari sa buhay nito. Mabuti na lang at hindi na ulit nito binuksan ang topic tungkol kay Sid. Hapon na nang umuwi sila. Gusto nitong bumisita sa bahay nila dahil na-miss din daw nito iyon. Lagi kasi itong present sa kanila kapag may okasyon. Sinadya raw nito iyon dati dahil bumubuelo na pala ito para manligaw sa kanya noon. Dahil parehong may dala silang sasakyan, ay nakasunod lang ito sa kanya. Nagtaka pa siya nang makita ang sasakyan ng daddy niya at isa pang sasakyan na hindi niya kilala. Excited na pinapasok niya sa loob si Archer dahil malamang ay nasa loob din ng parents niya. Nilingon pa niya ang lalaki at hinila ito sa kamay nang malapit na sila sa sala. Pabirong hinawakan naman ito ang kamay niya. Bigla rin siyang napatda nang sa pagharap niya ay una niyang nakita si Sid na nakatayo sa gitna ng sala nila. Otomatikong napatingin ito sa kamay nila ni Archer na magkahawak. Ewan niya kung bakit parang nagigilty siya na bigla na lang niyang binitiwan ang kamay ni Archer. Wala namang kangiti-ngiti ang mukha ni Sid na nakatingin sa kanila. "Pinsan, nandito ka rin pala." Gulat na bati ni Archer sa kanilapitan si Sid. Tinapik nito sa balikat ang lalaki. "Mami, ganda!" Mula sa kusina ay lumabas si Ivan kasunod ng yaya nito. Hinanap niya ang mga magulang pero wala. "Mami, ganda?"
Si Archer ang nagsalita na nanunukso uli ang mga mata sa kanya. Tito Archer? Biglang bumaling sa lalaki si Ivan bago pa nakalapit sa kanya. Yep, big boy. Nakangiting sabi ni Archer na pinuntahan agad ang bata. Kinargan nito si Ivan ng walang kahirap-hirap. Ang laki mo na. Kunyari ay nahihirapang sabi ni Archer. Tumawa lang ang bata. Nang ibaba nito ni Archer ay saka lumapit si Ivan sa kanya. Mami, ganda! Tawag uli nito na nagpapayakap sa kanya. Yumuko nga siya at niyakap ang bata. Wala siyang naririnig na salita mula kay Sid. Nakakapaso nga lang ang mga tingin nito na lagi niyang nahuhuli. Kumusta ka na, pinsan? Si Archer na lumapit uli kay Sid. Nasa batis sila mama at papa kasama ng parents ni Andy. Iyon lang ang sinabi nito kay Archer pero nanatili sa kanya ang tingin. Naiilang na ibinaling niya na lang uli ang tingin kay Ivan. Bakit hindi ka sumama sa batis? Bakit hindi ka sumama sa batis? Tanong niya rito. Because I was so eager to see you. Daddy told me na pupunta kami sa inyo ni Tito Archer. But then Tito Archer said that you're on your way here. Susunod sana si Sid sa kanila? Bakit? Saka bakit nasa bahay nila ang buong pamilya ng lalaki? Your mom invited us for dinner, just like the old days. Parang narinig ni Sid ang tahimik na tanong ng utak niya. Tumangu-tango na lang din siya. Naiilang siya dahil para bang nanguusig ito kung makatingin sa kanya. Anong kasalanan niya?